Just regarding dito sa ating draft. Palitan ba ng hero or may mga respect ba na mangyayari? Tingnan natin. Pango na open. Para sa side ng Heroic. Nag-first pick. Hoodwink ka. Aurora. So, pinakitaga din na yung kanilang position for dito. And Aurora, sila yung nagban ng heroes nila. BM, Tiny. Tiny. So sila yung nag-remove and mag-end up tayo for the Rubik. Sure. So, Pango. Pwede na rin, Pango. Kasi gusto mo lang naman kahit at least isang support, walang ano sa'yo eh. Walang gawin, no? Oo. Normally, pag mga Shadow Demon first pick, pwede ka na mag-Pango or pack. So ano pa ba yung gusto tanggalin pa ng Okay. Huskar, no? Tinanggal nilang aga. So, Second 18 pick kasi sila, no? So, nagpaplano sila dito. Pang-protect lang ng mid, no? Mga Void Spirit, Ember. Oo. And Heroic naman dito ngayon. Ano yung gusto mong tanggalin? Tanggalin mo na ba yung mga Grim? Jakiro? Mga ganyan? O Grim or Bane? Or Zeus? Heroic pala yung Zeus, no? Yung Jakiro siguro, ni Kaori. Tanggalin mo na. Wala naman kayong Rubik eh. Laban mo na yung Phoenix. Ban mo Enchantress. Kaso, Pango ka naman eh, no? Sa bagay, hindi pala. Enchantress. Enchantress ulit siya. Hindi, wag mo na sigurong intindihin yan si Kaori. Iba na lang ban mo. Brewmaster, binana na yung WS. Okay. Then So, Monkey Monkey King. So, yun pala yung reason behind the brew ban. At least pwede ka mag-MK carry. Hero naman ni Yuma yan. 2 cores, no? Opening dito sa side ng Heroic. Nagsusupport Monkey ba sila? Parang bihira eh, no? Naman, no? Kakailang. Baka saan pumasok. Solid din. May ganyan dito. Naglabasan nga yung mga ganyan. So, Aurora. Nilabas ang palaka. Sumilip na agad. Okay. Tapos, mag-post 5 lang sila. Pick lang sila ng, ano. Ito, offlane nila nilaran to. Offlane na lang ata. Versus Monkey King. Siguro Maganda sa lane. Dispel mo lang, no? Pango din, di ba? Pwede mo dispel yung shield crush niya. O kaya pag saktong talon, hatake mo, hindi pa papasok yung damage. Oo, yun pa yung pinaka-the best. Tsaka combo rin ata sila ni Hoodwink habang bushwhack. Bato mo lang yung mga frags, no? Daming damage yan. Ayun na nga, Jakiro nilabas na. Kailangan naman dikunin yan, di ba? Siyempre, wala na lang. Ayaw ko na mag-Enchantress. Jakiro naman ako. So, nilabas na yung tatlong hero for Aurora. Heroic! Support yung talagang tinatago pa nila dito up until now. Pero I think kailangan nilang i-grab dahil last pick sila eh. Ano ba yung gusto mong kunin dyan sa mga ganyang ano ba mga pang-lane kay Largo na support? Pika mo lang ata ng malakas na support? Ano pa bang malakas na support? Well, nag-end up ka sa MK carry. So parang limited na lang yung pwede mong... Unless i-address mo na lang siya na sa latter part. Ano ba yung AA ganyan. At least walang sustain. Oo. Kasi parang hina nyo sa lane pag AA, MK. Walang kwenta, di ba? Ayun yung problema mo din. Agawin nyo yung Enchantress dito. Kasi parang ang daming check ni, no? Ang daming check dito ni, Hoodwink. Death Prophet, okay. Pwedeng support din to, position 5. Yan naman yung makakatulong dito kay MK kung isusupport mo, di ba? Na hard support na rin pala siya. Ayun, 1 win. Si nakita ko si Tofu ba? Death Prophet. Tofu ata, nakita ko na ganyan. Pero isa pang hero, isa pang support for Heroic yung kailangan nilang i-reveal pa dito. Mga Nyx. Pwede. Stun, di ba? Or another range hero lang ba? Yung Ring Master, mga ganon. Ganun yung mga pinipick versus Hoodwink, di ba? Kasi pag na-bushwhack mo, pwede mo lang itago sa madidispel niya. Mag-use na lang ulit sila. Kaso mag-end up tayong Death Prophet 4. Parang weird, no? Hindi, ito possibly. Pwede na naman interchangeable ng tatlong core to di ba? Death Prophet, baka pwede naman siyang offlane. Maganda pa ba si DP sa core? Maganda pa rin. Kasi di ba, ano ba na-upgrade dito ng spell? Maganda na rin yung facet niya. Movement speed per level ata, di ba? Tapos, na-lessen yung mga cooldown ng spells niya. So ano ang plano? Nauubusan ng oras dito yung Heroic. Clockwork.
Wala eh. Kung andyan si Scofield dati, di ba? Ayun yung mga herohan noon. Nag-shaman sila dito. Okay, range na lang talaga yung kinuha. Versus Hoodwink, no? Hindi na ganun kalakas si Shaman sa lane eh. Compared Oo. before, yung merong... Sticky fingers. Mm. Tsaka versus Hoodwink, eh, talaga yung kina-counter ni Hoodwink kay Shaman eh. Kasi pag na-bushwhack mo, ultihan mo, Tanggal yung innate. di nalalabas yung mga ano niya. Aurora. Core hero. Pwede ka na kumuha ng mid dito eh. Kung feel mong magkakaubusan ng mid. Kuha ka ng Ember. Kuha ka ng Void. How about Storm? Queen of Pain nata. Ayan, Queen of Pain. Mga Queen of Pain na, I think ideal pa eh. May Pangolier. Kotol mid ka with a Vessel. Medyo maganda rin, mabilis. Kaso nga lang, parang lalambot nyo na, ano. Oo, yun lang yung Kawawa problema. kayo sa Pangolier lahat pag magandang laro ni Pango. Over-under ba? Hindi ako mahilig sa over-under po. Sa kills pwede. Pwede ka mag-over dito. Tingnan mo, puro patayan ata to. Heroic yan eh. I mean, pag nakakita ka ng SA team, gusto nyo patayan talaga. Nag-pack. Okay, pack na lang. So, Pack lang ni Mikoto. safe pick na lang yung ginawa nila dito. And tatanggalin mo na lang siguro dyan. Ember, no? Pero pwede na tanggalin yung Ember siguro. Si Void Spirit, okay lang eh, no? Okay na ngayon versus pack. Goods na sa kanya. Pero tanggalin mo pa rin siguro. Kung wala ka ibang matatanggal, no? Dalawa naman eh. Or kung mid ba ibaba nila, tingnan natin. Baka mag-Pango mid lang din to, di ba? Pwede nga naman. Anong core ng ano dito? Aurora. Sa Dark hero o matchup. Dala ka do, Kerry. Faceless Void, Life Stealer, Razor. Baka mas gusto ko pa yung Razor. Parang ganda ng Razor dito, no? Kapag kami largo ka, ideal mag-Razor. Grabe bilis ni Razor. Tinutugtugan ni largo. Tsaka yung matchup, no? MK, DP, yun. mga punit-punit to sa kanya mamaya. Tapos si Pango din, masasaktan din kay Razor yun. Baka yung Oo. nagulo. Tingnan natin. Okay na, sa lineup niya yun, yung best of one. Ganun din naman eh. Hindi rin naabot si Bob sa game 2 eh. May meeting. Nalaro siya game 1. Game 2 wala siya. Di ganun din. Manalo kami game 1. Huwag na lang. Ipabilisan na lang natin. Isa't Best isa of 1 na na lang, di ba? Ganun din naman yung resulta dun eh. Wind Ranger binan nila dito, safe lane. Enigma naman para sa kabila. Heroic kanina yung nagban ng Enigma eh, no? Oo. Pero Heroic kasi enjoyer ng Enigma to eh. Si KJ nga, nag-i-Enigma din dyan eh. Position 5, no? 5 entry nila na run yan eh. Pero dito, MK safe lane ka na ba? MK versus Pac matchup. Ano Okay lang. masasabi mo dyan? Parang okay pa rin si Pac dyan. Diba? Di na tulad dati kasi talaga yung MK mid eh. Yung ambilis yung 3 dance, di ba? Yung grabe yung mag-rotate. Faceless Void, Last Ban, ano ba? Yung mga Terrorblade na Ayan naman. na, Ursa Ursa lang nilabas. Ursa lang ni Nightfall. Pamatay niya rin yan eh, no? Isa rin naman sa hero na walang paki sa Wukongs eh. As long as may enrage. Wala na pa ba meta si Abaddon? Ang hirap kasi, no? Yung timing kasi ni Abaddon, ang tagal. Tsaka bago siya mawala, yung may facet pa, unti-unti siyang na-nerf ng time na yun. Nabawas-bawasan na. So last pick for the side of Heroic. Ito natin makikita ko sa nila ilalagay yung mga heroes nila. Yung Death Prophet, yung Pango, kung yung mid ba, yung offlane. Ako feel ko DP5 na to eh, for Heroic. Or offlane, pwede rin siguro versus Ursa. Versus Ursa. Tapos mag-pick sila ng melee support. Nalabas mo lang si Viper versus Ursa. Viper mo na. Dawnbreaker. Okay, so Okay. magiging offlane. Dawnbreaker siya man. Medyo Malakas. okay naman. And isa naman to sa nabuff na hero ngayon, no? Dawnbreaker. Kapag ka-umaga, grabe yung damage na ito. Tapos kada ulti niya, nag-uumaga, diba? Yun din yun. So, we'll see. Medyo hindi naman na nag-focus sa lane masyado tong Heroic. Mahilig si KJ sa walang stun, no? Ay, pero may minister naman yung Zeus. Pero Meron naman. ito, Death Prophet, no? Yung mga malalakas lang na support, Mawid siya mag-hero na mag-pause 5. mga kakaiba. Overkills or duration, para sa akin, kills ata.
Pwede sa kills to. Sa duration, hindi ko sure. Pero syempre guys, no, support nyo na rin yung ating Yeah. live by sharing the Share nyo stream. na. And panalo ba game 1? Yung ano? Pinapa-gameplay ka. Alalahanin mo, pag nag-gameplay to, hindi mo ako kasama dito, si JB. Pag nag-gameplay to, may laro kami. Sabi ni JB. Pag nag-gameplay tong series na to, sasaluhin niya ako. Tsaka ikaw, papalit ka sa akin. Laban Lalaro nga siya. kami ni- May laro sila. Siya din pala yung mahal. Ikaw di ba, gusto mo mag-game 3, ang tanong. Di ba? Ang tanong. Pero yun nga guys, inaantay na lang natin magsimula dito yung game. No? Sana hindi naman yung 2 minutes na. Paggamit mo kaya kay 2 Rappi minutes yan. Ano yan? Tingnan mo, tatangayin Dawn Breaker. Sabi ni Kimo. Oo! Pumupuruhan mo na naman si Rappi mo. Bo, ang lakas ni Rappi kagabi ha. Ganun yung mga kalaro niya sa ano eh, bracket niya eh, pag nag-boost. Archon Legend. Ganun yung average. Ganun yung average. Pag nag-boost si Rappi, ang lakas ni Rappi kagabi. Wala eh. Sino ba yung wala sa Thunders? Di ba sila Kyle, si Mipet, si Pan. Yung tatlong bigat, mabigat yung wala. Sean Mid. Kaya nga ni... Sean Mid, di ba? Yun yung mga ano eh, rank na Ganun binuboost talaga ni si Rappi. Rappi. Ano nga gusto niya, mga kinder yung kalaban niya. Doon siya malakas sa mga ganong bracket. Bench player pinaglaro. Sino naglaro? Si Sean. Si Kito. Si Sean. Kito. Si Danix. Danix, Chano. Chanong. Sino carry? Tapos si Ewe. Okay. Walk by. KP wanted to have him in here. So good to see two coaches with such respect. How bad do you think his draft was? Dating liquid, no? Si KP. Well, just guess. I mean, it's him. I mean, it's goated. It's goated for sure. Right. Well, good to hear. Now, you did copy some homework for some other coaches. Another team just played and had Jakiro, Largo, Puck. Did you watch that series? The Parry just Yeah, the Perry with Mr. Puppers. yeah, I watched it. Yeah, Okay. Copied homework and didn't even change it too much. learn from the best, you know. Oh, okay. Well, talk to me about this one. Jabs, you know these two teams very well. Do you like this one? Do you think this is going to work out? I mean, I like them both, but we played a lot against Aurora, and I feel like I've seen this before, and it's gonna be rough for Heroic based on this one. Hey, let's go! Damn it up! Hey, let's go! Now, in an earlier interview, you said Team Liquid was the worst team at the event. You said that they were quote-unquote dog shit. Yeah. Why do you think they're What? so bad? Because I'm not on the team anymore. Oh, that is true. That is true. That was a mistake. Okay, last question here for you guys. I'm going to need you to call it out. Who do you think is going to get first blooded? Who's the weakest link on these teams? Kaori. Iori. Who's going to get first blooded today? You. Me. Jesus Christ, that's a direct threat. So we're going to go ahead into the game, and I'm going to get myself a lawyer. Thank you guys so much. Ayun, we're back Yeah. guys. Na wala naman tayo na-miss out ng mga first blood or anything. And nagkaroon naman na tayo ng matinong lane agad dito. Walang advantage. So, Jakiro. Parang si Jakiro, hindi na siya ganun ka-solid na lane, no? Kumpara dati. Kasi sa facet niya, no? Twin Terror. Oo, wala eh. Tsaka, nung una, nung nilalagyan na ng mana cost, okay pa eh. Pero yung sumunod na nerf kasi sa kanya, nabawasan pa yung damage eh, ng liquid. So, kahit pa Parang paano. huwag niyo nang gamitin yan. Ibahin nyo yung post 5 ngayon, di ba? Kasi doon lang talaga nag-end up, no? May pasit pa no? Tapos tatlong post 5, Phoenix, Jakiro, Warlock, yun lang yung tatlo. Buti nga, nawala rin yung kay Warlock, no? Yung libro niya. Wala nang gumagamit ulit masyado. Pero mid matchup natin dito, no? I mean, okay lang naman to for Pangolier. Melee hero ka naman. Mid time na lumalamang ka talaga in terms of denies. Talagang harassment ka lang siguro pwedeng mapuruan ng puck din since range hero yan. Yung mid na, yung top naman natin dito. Low level Ursa, alam mo naman yan. Hindi pa ganun ka nakakatakot sa lane. Yes. Tapos may pamigil naman sila dyan. With the Shaman. Normally level 4 pa naglalagay ng ice pot eh, diba? Oo. So baka dito mapaaga, pang cancel lang nung shackles or pwede nilang pang go. 1-1-1, no? 1-1 ka. Hindi mo level. Kasi parang pangit pag hindi mo ni-level to yung liquid, no? Huwag ka maglagay ng dual siguro. Pag ano. Deserve mo lang. Chill na lang. Chill lang yung skill point mo. Bottom lane, Hoodwink.
Wala, okay lang. Medyo Match na mahirap ito. din makipagharasan kay Death Prophet, di ba? Ano lang siguro, like, hindi nila mapipigilan si Largo na Okay. makapag-farm pa rin, no? May chance na pwede nilang mapatay, pero yun nga, kung healthy yung Largo, mahirap gawin. Tsaka madidispel at madidispel lang yung ano mo, Jingu, Jingu. yun yung problema mo dyan. So, pwedeng maging top lane yung aggression natin dito talaga. Magkapatayan. Removal breath na. So, alam mo na, wala Okay na. pang ice spot. Siguro pag level 3 ng Heroic, no? Tatry nila mang-go dito. Lotus, andyan na rin. Inangat na rin ni Dawnbreaker ang dalawang mangga niya. Ano, hindi na para i-contest yan. Okay, nabigayan na sila ng Lotus dito. One match pa lang ang oras ni Nightfall. Yun niya lang ulit na gamit. Sa pangalawa pa lang to. Ganun pa rin yung mga item ni Jakiro, no? May purifier pa rin. Dati nga, Tatlo yun. mga 3-4, no? Pag Phoenix, 4 ata eh, no? Hindi kailangan ng mana masyado ni Phoenix. Para decent makipag-trade si Phoenix kahit walang skill na. Plus Right 8 click ka na lang. damage agad, no? Ano prediction niyo dito? Tusuri ba ikaw? Prediction mo? Ito, sa Aurora ako. Favor ako sa draft sa Okay. Aurora dito ng game. Yung game 1, nag-heroic nga kami ni BYB pero wala eh. Mukhang Galing nung 2-0 ginawa ng Aurora. Mukhang 2-0 ata to guys, pero medyo malalim yung kanilang go doon. Kalikor. Kaya ba makatras? Pupuruan lang naman ni Ursa pero di naman para patayin dahil meron pa ng mga innate ability. Nakabots na rin ata dito si Nightfall, no? Boots bracer lang. And Monkey King. Sakit, no? Binatuhan ka lang ng skill. Wala kang bawi. Di ka makasustain ng sarili mo kasi di ka rin makakapag-jingo dyan. Nakakatakot dyan. Pag nag-cooldown na, go-go-call ng ganun lang, no? Napakalahati yung buhay mo. Pag nasampay ka talaga sa puno, may frog stomp. Pagkalayo mo, ikakachilik ka pa pabalik. Kailangan siguro malapit-lapit yung Death Prophet sa kanya para maputol yung puno. Ah, yan. May quelling naman siya eh. Runes, hindi nagro-rotate yung mga support natin. Kahit nga stack, wala eh, no? Wala. Talagang lane lang tayo. Chinichill lang nila dito. Sabi mo kasi overkills BYP. 0-0 na 5 minutes. Sarap niyan. Ayaw mo na duration. Gusto mo kills. Ayan, overkills. Hindi, maaga pa naman eh. Maaga Mamaya pa yan. magiging active na to pagdating na sa mga 6-minute rune. Yung magkoconnect na yung mga support. Tayo nyo lang guys. Pogi talaga nito. 5 minutes in. And looking good Ayan pa na, rin naman. mag-rotate Sa na. both sides, may nagkikita. Unang rotation, Hoodwink. Si Rodring pala. Okay, kala ko sa taas nang gagaling eh. Pumunta pala sa taas. Medyo unexpected ito mga ganito. Yung position for yung aakyat, no? Ayun natin, Shaman. Pwede na makuha. Ayun na, na-slow na si Shaman ata. Nababawas-bawasan na. Yung binibigyan-bigyan na ni Jakiro ata. Hindi, Sa sa right side tumakbo si Shaman. So, medyo malayo sa... Uy, teka, Mira. Siya pa yung muntik mamatay, ha? Siya pa yung nadali, no? And Kaori dito, abutan din naman ng Whisper. And mukhang palaban. Dawnbreaker, ang lakas kasi, no? Kahit nighttime pa to, ha? Double blood grenade pa yung ano doon, Shaman. Bushwalk. It will connect. Earthshock onto the low ground. Whisper dito, Celestial Hammer naman para makapunta sa high ground. And mukhang enough naman yun with Shackles play from Shadow Shaman. Now they will settle for Teolicor instead. And do they have enough? Yes, they do. First blood! Finally, masisecure dito ng Aurora. Si Nightfall pa yung nakakuha, no? Siyempre guys, yung first blood na natin sa atin ng Kuya Nick, no? For more question and inquiries, mag-PM na sa Clinic page, guys. Game lang kayo dyan, guys. Pero sinave niya. Sinave niya yung Dawnbreaker doon, no, ni Shaman. Inalay niya lang yung buhay niya. Hindi niya binitawan yung shackles para siya na lang yung pag-initan. Pero masama nga lang kasi first blood is first blood. Tapos Ursa pa yung nakakuha. Pero teka lang, silence though. Not enough to hold down Mikoto. Nakapag-winning rift sa may low ground. Orb is out. And back to the high ground once again. Pero may spell pa naman si Tailong dito. And sulit yung Siphon. Oo, dalawang Siphon Dalawang yun. Siphon, full duration. No, Walang hindi siya putol. hindi niya ma-disjoint. Pero Whisper on top. He's gonna be in trouble. 3 heroes again for the side of Aurora to take him out. Ethershock to take down the Hoodwink at least. Pero yung Shrine of Wisdom, Buyback, gonna be in trouble. Buyback para sa Underlord. They need to do this. They need to do this fast. Aabot pa yung Dawnbreaker. No! Umabot Patay sa pa yung buyback Shadow pa siya. Shaman. Oh, worse. Yung nangyari dito para sa side ng Heroic. Naka-Facebooks na yan. Tinakbuhan lang dito si Dawnbreaker. Aray mo. Okay, buyback.
Pandagdag kills yan. Pang-overkills nga eh. Sabagay. Naalala ko pala yung isang binago kay Death Prophet, yung projectile nung ano ata niya, silence. Mas mabilis. Mas pinabilis na. Mas pinabilis. Pero kalungkutan yun. Namatay ka sa Dawnbreaker, bumaiba ka para iligtas mo yung Shrine of Wisdom nyo. Namatay yung Shaman, hindi mo pa na-contest yung Shrine of Wisdom. Grabe rin yung presence of mind niya, no? Ni Nightfall, imbis na tumakbo, nilabanan niya yung Shaman, pinatayin niya na lang. Sinalubong niya, Oo. hindi ka haharang dito. Amin tong Shrine. Tapatayin niya pa. Ayun pa yung maganda. Hindi mo masasabing disaster na nga. Ang lane Dawnbreaker. Tingnan natin paano siya makakabangon dito. Tingnan mo yung nangyari sa network ni Dawnbreaker. Ang ganda ng... Masaya siya sa top di ba? Grabe nga siya mambuli doon Okay ng na support siya Naka-Facebook na nga siya maaga-aga eh. Yun, hindi na nadagdagan. Napabuyback. Namatay, napabuyback. Walang nakuha. Okay. So, Dawnbreaker dito, kailangan mo nang makarecover sa pangyayaring yun. Siguro level 6, kailangan nila ma-abuse, no? Yung mga Solar Guardian follow-up. Kung tutuusin, okay lang naman yung buyback niya sana eh, no? Kaso, grabe lang talaga si Nightfall doon. Kailangan niya rin, mananakawin sila ng wisdom, di lang talaga siya, umabot. Si Shaman makakaapak sana eh, kaso nga lang pinalagan eh, no? Binalasuban si Olsay. Anong shrine? Patay kita. Doon ka, huwag kang lumapit dito. Rate ban nga dito itong si Mikoto, no? Nag-rate ban siya versus Pango. Armor, hinabol niya. Kasi nagbabalue skill point na yung mga Pango ng third skill eh, no? Kababa kasi ni armor niya ni Pak. Kailangan mo talaga. Soul Ring, sige, nakabuo pa rin naman, Dawnbreaker. Pero yung level 6 yung missing, no? Sa Dawn, kaya wala silang magawa. Mga supports nila, no? Shaman, level 4 lang ata. Death Prophet, Shaman. Ang laking value ng 6, lalo na pagdating sa objective, no? Serpent Wards, Exorcism. Pareha sila. Tapos ang yaman ng Ursa, no? Sa may top lane. Perseverance na, syempre, going for the Battle Fury. Ito na naman yung Jakiro, non-stop na liquid fire sa tower, inuunti-unti lang. Jakiro Gaming. Si Tihi yan, ngayon na si Tihi nun yun. Another liquid fire. Ang saya-sayang gameplay by Jakiro. Easy tower para sa side ng Aurora. Dara-dara lang. And level 6 na yung Dawnbreaker nila. Ang problema mo yung supports, no? Kailangan mong bigyan ng lane. Kasi si Pango, syempre, ayaw niya man umalis kasi hindi na naman siya ganun kabilis mag-jungle dito. 10-minute rune. Okay, minalas malas nga lang para kay Mikoto. Makakuha tayo no? Illusion. Pero since nabasag agad yung tower sa top, accessible na yung triangle, na-scout na agad dito ng Aurora kung meron man stacks or wala. Diffusal for Pangular. Bakit naman magamit? May Dawn ult naman tayo dito. Oo. Pwede silang sumetap dyan. Para makalapit yung supports. Maka-XP pa, no? Oo. Yung mga ganong kills. So ka na sino, no? Yung pack medyo mahirap din ulihin. Paano lalapit si Shaman dyan? Wala. Wala nga siyang shield crash na Tailong. First, third. So magi-smoke top na lang dito yung Heroic. 3 smoke play sa side ng Heroic. Papunta saan? Triangle sila kaso nga lang na-clear na. Wala na. Nilargo yung camps niya. Punta naman siya dun sa may kabila. Masaya sila. Ayun yung maganda kay Largo yun. May pang-clear ng stock. Tapos sa binago pa sa ult niya ngayon na may damage na agad, May damage diba? na agad yung first. Kaya, kahit hindi mo na i-rush aga Nims, diba? Minsan pwede mo talagang ikaya, no? Pampabilis din mag-farm. At least may mana sustain ka na talaga. Pero bottom, ito na nga. Initiation, Naman nila. Diffusal Blade reveal, and into the silence play. Largo dito, stunned up by the Boundless. Lotus given, W still running. Can he survive? No! Siphon to take him down, pero damage pa rin yung Death Prophet dito. The counterplay begins for the side of Aurora. Coils under the Pangolier. Sharpshooter connects, Rolling Thunder. Can he pull it off? Tailong. Uy, nice illusion ha. Medyo maaga nga lang. Ganda na pagkaka-illusion play for Tailong dito. The chase continues from Mikoto. Di naman na ata aabot. Monkey King is ready. If ever na mag-chase down pa yung side ng Aurora. And they want to. Orb incoming. Tumama pa. But they have the Solar Guardian. The bait from Pangolier. And looks like Mikoto, siya pa yung mamamatay. Ganda ng bait na yun. Baited. Itong si Mikoto. Ready no? Heroic. Yung Monkey King nasa ibabaw lang ng scout lang kung sino yung mahabol. Tapos si Shaman nandun din to cover. Etong si Monkey King naman. Nawala sa isip nila BYB yung si Dawn ult, Dawnbreaker, no? oh. Makala na walang game yan. Nag-buyback yan. Pero meron pa rin namang ulti dito. Ito si Dawnbreaker. Nice bait. Baited. Laring mana si Pac, no? Dami niya ng commitment dun sa paghabol na yan.
tumama kasing orb. Nung tumama yung orb, sabi niya, hindi, pasok ako dito. Oo. Kung di tumama yun, hindi naman nata siya mag-jaunt. Ganda rin ng illusion. Na-dodge siya yung normal. Para yata siya doon 44 HP. Bago siya magbote. Top lane rotation. Largo na naman. WS. And 3 heroes yan. And ito yung way para mapigilan yung Largo mag-scale, diba? Araw-arawin mo talaga. Kaso pangalawang smoke na nila yun, ha? Medyo expensive lang, no? Yun ang medyo nangyayari expensive para lang sa kasi. mga kill na ganyan. Yaman pa rin naman ni Ursa dito. Pak. Same lang din. Pero nakabawi yung Dawnbreaker nila, diba? 2 kills kay Largo. Nakahabol siya sa offlane ng kabila. Monkey King, Mage Slayer. Ang problema dyan, pwede ka ma-outfarm ni Ursa, no? Sa build mo, Mage Slayer. May iwan ka ata dito. Ang maganda sa'yo, pwede ka lumaban early. Oo, yun naman yung decent dyan. Malakas ka talaga, umpisa. Pero Yuma, speaking, no? Nakapatay nga sila doon. Pero Theolicor naman dito, nadodge yung sharpshooter, pero same result pa rin naman. Andito yung Puck. And Mikoto dito, makakakuha ng kill. So support for support, pero mid lane push. EXO, kinumit na rin dito ni KJ. Kulit ng Shama, no? Yung Hoodwink, hindi niya binibitawan yung ulti, inaantay niya mag-shackle. Kung gusto mag-survive. Pero tiniis na lang niya, no? Shaman yung kill na yon. And tower. Secured naman, may makukuha pa ulit naman yung Heroic. Maganda pa rin. Kasi yung Shrine of Wisdom, pumapesto dito yung Aurora. Di ko lang sure kung pipilit nila. Pangolier andito, may Rolling Thunder, and even Dawnbreaker, kumonect din naman. So, no choice naman na yung Aurora dyan. Kailangan nilang umatras. Going for the Orchid. Maganda. Panghuli for Puck, no? And kung walang BKB si Ursa, decent talaga yan. Ito yung laging build ng offlane ng Abolus, eh. Ano pa ano? Nakalimutan ko yung pangalan ng offlane Abolus. Blues. Ano offlane, no? Kalay ni Eki. Maalala. Guys, comment nyo nga yung name ng offlane ng Abolus. Uy, teka na. Sharpshooter, Monkey King! Ayun. Taas ng damage output, and even with the coil, walang magawa yung Mage Slayer, wala ka na palo, eh. Magic resistance lang meron. Easy burst para dito sa side ng Aurora. Torre pa ata to with Jakiro, no? And ang laking valyong tower to dahil dito yung nag-i-spawn yung Tormentor sa baba. Pero gusto atang i-defend ng Heroic. May Dawn ult, may Pango ult. Kailangan lang kumonek sa baba. Ayun yung needed. Kailangan makalapit ng gulong. Pero inuunti-unti lang ng Jakiro. Then suddenly, mag-gate papunta sa top. Dawnbreaker yung hanapin nila dito. Ang ganda ng plano para sa side dito ng Aurora. Pero aabutan nga ba? Puck! Ayaw pakita lang ng Wala rin siyang coil, nagamit na, eh, no? Medyo Umiikot mahirap pa. na kill to. Si Shibe. So, umiwas lang. Ito yung lagi niyang build sa Dawnbreaker. Walang mintis, puro Orchid. Orchid talaga. Kahit uso yung Aghanims, laging Orchid siya. So, Puck pa-dagger na dito. Mag-yulis din siya. Kita niyang pa-Orchid dito yung Dawnbreaker. Tapos pwede rin siyang siguro makipaglaro na lang kay Largo kung gano'n, diba? Kung may Orchid. Kachilik lang, diba? Bottom tower naman, nakuha dito. Okay. Another ulti para sa support, no? Serpent Words naman yung pinambasag nila this time around. Monkey King, onting-unting gapang lang naman dito. And Mira, I think na-bait siya ng Monkey. Hindi lang tumama yung Boundless. Nag-TP That's na the lang. main problem. Then immediately magki-TP out. Ang bilis ng reaction dito na Hoodwink. Napagdarim din siya ng deep ward. And si Largo kahit pa paano ito na nagka-space na. Going for the Sangay kaya bago siya mag-Aghanims. In-upgrade niya lang din muna, no? Hindi naman kailangan madalain. Okay. Pa-level 2 na yung ulti niya, so dito naman na siguro magkakavalue na yung Pero Largo pag Ursa. sumama. Ursa! Found! Ganda ng play! Oo, may Orchid din, diba? Orchid reveal pa yun, no? So, a big kill for the side of Heroic. Nalapitan nila with Pango, no? Ang ganda ng ops nila doon. Nakapwesta na maayos si Shaman. And papalo sila ng Roche o EXO. Kaya ba? EXO, level 1. I mean, lalatin naman ata nila, no? Oo. Shaman lang dito hindi pumapalo. Sure. Not bad para sa side ng Heroic. Denied yung Roshan, no? Na gustong-gustong makuha lagi ng Ursa. Tanong, may idea ba dito? Itong Aurora, mukhang wala. Torre lang sila sa gitna. Wala. Talagang ganda ng sneaky play na ginawa dito ng Heroic. Aegis para kay Yuma.
So dahil dyan, mukhang Aurora dito, baka gawin lang nila yung ginagawa ng Game 1, no? Iwas lang, Oo. farm. Iwas at farm sila sa ngayon. Pa-scale lang muna. Hanap lang ng opening siguro. Malakas naman yung 4 na heroes nila eh, di ba? Oo. Eto, mag-smoke yung Aurora, no? Possible connect sa baba. May blink yung Ursa, eh. So, pwede siya makahabol dito. And kung Monkey King yung makukuha, di ba? Goods to. Ito yung Aegis Holder. Habang wala pang ulti yung Dawnbreaker na kabila. Makakaramdam ba yung Monkey King? Ayun ang tanong. Mukhang malabo dahil iiwas yung Aurora, no? Papunta sila dito sa may Binibait nila si upper part. Ursa, no? Pwede. Umabante si Ursa sa may creep wave eh. Tier 1 tower sa baba, pinalo na ni Jakiro. Nagpakita na. Monkey King. Kailangan mo na lang talagang tiis na lang muna dito. Pabigay-bigan na lang muna ata dyan. Tormentor, 2 minutes pa naman. Parang gusto niya mag-deso muna. Si, Monkey King. Feel ko lang. Parang gusto niya Oh, Deso mag-deso. ata siya muna dito. Deso ito yung BKB. Si Ursa BKB, kailangan niya na Ayan, talaga. Versus dun sa silence. So, dagger na rin naman yung Shaman. So, makakasetup na siya. Sirang dalawa ni Pangoy naglalaro dito para humanap ng kill. 18 minutes para sa game natin. Teolicor. Papunta sa may mid lane. WS. Yup, nice pattern siya. Spotted. Quick Hex. And 4 heroes to. No? Wala namang magagawa dyan yung Largo. Silence, Boundless. That's it for him. Layo din naman mga kampi niya. Gusto niya lang i-clear na mabilis yung creep wave. Kaso nga lang, naka-ready na heroic. Babatala siya ng frog stomp Oo. inaabot. Pang Deso yun. Ni Monkey King. Going Echo Saber. Saber naman na yung Don. No? Talagang inuna lang niya yung Orchid para meron silang pang-handle sa pack. Yama pa din po. Ganito na yung mga build sa Dawnbreaker ngayon eh, no? Pang pang palaga na, pang right click. Hindi yung sustain Oo. na ult talaga nagpe-play around. Parang hindi na pang ganun yung playstyle niya. Eh, binap ba naman sa kanya, damage. Buti sa kung binap sa kanya, heal. Ipalo mo na lang. So top tower na naman ulit dito para sa heroic or magto-tormentor sila. Top tower siguro, then diretso Tormentor. Gate. Naka-ready rin yung Hoodwink dito pumapesto sa punuan. Mang-snipe ba siya dyan? Or sila ang kukuha? Sila ang kukuha. Andun na yung Ursa. Daming nang i-snipe ngayon ng Tormentor, lalo yung first Tormentor, mga support. Oo. Basta may info, no? May vision. Bibisyonan lang, madalas Hoodwink, Taskar, Ursa, going for the solo. Hindi, Kala ko sa solohin niya yung Tormentor eh. Hindi na ata kaya solo ni Ursa eh, no? Pero Oo. Monkey King ha? Uy, teka, inaabot. Boundless strike. That's gonna be Hoodwink down. And mukhang sila pa yung kukuha ng Tormentor. Binawasan pa ng malala, no? no? Thank you, Aurora. Sabi dito, namatay pa yung dalawang support. And shard para kay KG. Ito pa rin ba yung Mephir? Yung Siphon? Siphon. No, ang laking bagay na ito. Extra disable na rin yan in a way. Tapos 5 charges na, no? Oo, +1 yan eh. Ganda na nangyayari for Heroic. WS dito, inabutan. Hex, Serpent Wards, committed for Largo. They even have the Nagamit niya na Wukong's yung silence, command. Wala eh. siyang magagawa. So, hindi niya sinave yung silence. Parang si Shackle. Sinilence na yun, magsa-silence sa kanya. And Heroic is doing it, ha? Medyo mabilis na gameplay para sa kanila dito. Napapunish nila yung Largo. Nauunahan na nila yung Aurora ngayon, no? Ito yung naman yung hindi nangyari kanina nung game number 1. 4K advantage for Heroic. Pero kailangan pa nilang masagad pa to. Fourth death ata ni Largo yun, no? Dalawa kanina sa baba, isa sa mid, tapos ngayon ito, napitas na naman siya dito sa may triangle. Siya pa yung hindi natin maramdaman dito eh, no, for Oo. Aurora. Talagang yung timing ng Largo, medyo matagal na rin talaga eh. So easy Tormentor pa nga para sa side ng Heroic. Lakas nila, no? With the Dawn ult. Yung dalawa lang yung pumunta dun, no? Ang tapang, Mikoto. Mukhang kailangan niya mag-out. BKB na lang yung bibili ni Pak. 4 stop para kay Hoodwink. Nag-shard ba si Hoodwink? Kanina naka-Q sa kanya yung ano eh. Hindi ko lang kung binili niya. Hindi ko nakikita yung boomerang. Monkey King naman sa akong pagka-expire ng Aegis, 1K na lang para sa kanyang BKB. Ingat lang siya ng bahagya dyan, no? BKB na rin siya. So, medyo settle lang muna ulit sa farm. Ganun lang yung mangyayari ngayon. Harpoon. Para kay Whisper.
Bilis siya mag-farm eh, no? Nakabawi siya dun sa buyback. Walang Yun lang yak- yung, yun lang yung death niya, no? Sa buyback. Walang yak kasi yung per second eh. Mm. No? Grabe pang farm eh. Tsaka automatic ka lang magpa-farm, hindi ka naman pipilitin sumama niya kasi may ulti ka eh, di ba? Backup ka lang. Parang underlord lang. Ganun. Mas efficient siya pagdating sa ganyan. Anytime pwede kumonek habang nagpa-farm para Aurora Yan. making a move. Ngayon sila naman. Ngayon lang sila ata nag-smoke as 5. Wala na rin kasing ages, no? So, kuha na din sila ng area dito kahit papano. Heading towards triangle Mas dito sa kanila top. yung mid. And gagawin pa nila dito. Stylong, ganda ng rune invisibility para ma-break yung smoke. Ganda ng pwesto niya. May sentry na rin sila doon, no? Para makita niyo kung may sentry din yung kalaban. Ganda. Gandang smoke break dito by the Pango with the rune. BKB na rin si Nightfall. Kaso nga lang boses yung smoke nila, no? Wala, mukhang iwasan lang talaga. And inabutan pa si Kauri dito. Masyado ka na makulit, Kauri. Kanina, ginagawa mo lagi yan. Gusto niya lang mag-cut ng mid-wave, no? Mm. Pangalawang beses na atang may napanish siya kanila dito sa mid-wave. So BKB para kay Monkey King. Kita niya. Boundless. Hex. Solar Guardian on its way. Kachalik not enough to save him. And Chase might continue. Medyo mabilis nga na si WS. Pero still Ursa down. Big kill for the side of Heroic. Ganun lang, no? Ganun. Maunahan mo lang ng X, patay eh. Kasi lang pang save. Kita niya na yung Monkey King eh, di ba? Mhm. May gumagalaw na And puno. Hindi pa, speaking, tuloy-tuloy na. another Hex. And this time, Kauri to fall. Pinap na yung X, so they're going to push. May wards pa sila yan ha, kung gugustuhin nila. Pwede pa sa third tower, no? Oo. Pabalikin yung mga heroes ng Heroic. Doable. Nag-40 din sila, eh, oh. Pang damage lang to sa tier 3 tower. Pero hindi, ayaw ni Shama. Gusto niya mag-hunt lang ng mag-hunt dito. Going for the pack siya. Tier 1, tier 2 tower pala. I mean, dito sa mid lane, mababarag lang. Ang Heroic. Setup lang for a kill, no? Yun lang hinahabol lagi dito ng Shaman. Bilis ng galaw ng Heroic, no? Yan yung playstyle talaga nila, eh. Yan, Yung, oo. sila yung nasa driving seat. Pag lumamang, dire-diretso lang. And Yuma dito, dancing around sa may mga trees. Tamang scout lang muna ulit. Ursa na naman ata ah. Nightfall, umaga, aware sila dito. Silence. And now, pop sa BKB. Right clicks coming in from Nightfall. That's an Ursa. He can't take this. Yuma goes down. Yun ang favorite ni Yuma. Sumolon, no? Wala, daytime. Hindi mo rin siya masisip. Daytime, Oo. tumalon siya. Kita talaga siya. Chinase down lang siya ng gun. Wala siyang Wukong eh, no? Wala ring Dawnbreaker ult. So, namigay ng freebie. Ito na ba ang comeback ng Aurora? Comeback kill? Thanks to Yuma. I like what I'm seeing, sabi ni Kimo dito. Yeah. Ayan. No, hindi Kami ka, rin mo. Ang ganda ng pagkamatay ni Yuma doon. hindi ka pa natutulog mo, ah. Hindi ko gusto yan. Op, ito pa. Death Prophet, inabot dito. Go Scepter. Pero nakoil din si Shaman. Nadamay pa. Damay-damay na nga. 2 supports dito. Patay sa side ng Heroic. And ito na 8K siguro gold yung... lead. Nangalahati agad dahil dun sa 3 kills na yun. Taylong pa oh. And aabutan Okay. pa ata, no? Orb incoming. Where's the silence? Tumobra! Ay, ay, ay. Nakapag-rolling thunder for Tailong. Naka-ready na rin ata siya. Nakapag-roll up na siya, di ba? Up, Pero now, Dawnbreaker. Solar Ooh, Guardian. na-force Madadodge pa ng Puck. Now, force yung ultimate. Nakachalik. Wala pang BKB to. BYB. He only has the shard for the immunity. And he's gone. Okay, 90 dieback seconds. timer. Dieback time. Ngayon na nag-kick in. Yung dieback niya early. Ay, yung buyback niya early ngayon lang. Pumasok yung Oo. dieback timer. Napakatagal pa. 80 seconds. Buti na lang kamo. Shoot pa rin yung Roshan. 1 minute pay and 10 seconds bago Oo. mag-spawn. So, hindi ito masyado matatake advantage ng Aurora para sa next rush. Nag-stop daw yung stream sa Twitch. Sa Twitch, wow, Ayun, nag-loloko. Ano to, radyo? Hindi, ano naman na. Anong oras na BYB? 8 p.m., di ba? And Pag mga 7 p.m. dito, alam mo na yan, hanggang 10 p.m. na yan. Okay. Mga pecha de peligro. Pero Oo. bottom lane, Tailong. May basher ba? Nightfall? Di ko sure. Pero roll up, Wala available. pang Kaso tulong. nga lang, walang rolling thunder. Okay, And ang ganda ng ginawa ng Heroic. Isa-isa na matay. Full team wipe in the span of 2 to 3 minutes. At pwede na nga talaga mag-Roshan yung Aurora once mag-spawn. Down to course. Aantayin na lang nila dito yung Roshan. 20 seconds. So meron 10 seconds window time to take Roshan. Ay mukhang di naman naaabot yung Heroic sa part na yun.
Ang galing na. Ang bilis ng mga pangyayari, no? Kami naman, sabi ng Aurora, may shard na rin dito itong si WS. Para ano niya, makrokop genius na lagi niya dito itong si Pac, no? Dalawa silang meron. Again, going for go Roshan set, is up. shot, and Wally, hindi BKB. sila abot ata. Oh, si ano to? Si Nickelback ba yun? Tama, sino? Banda pala. Hindi ko kailangan yun kung sino yung taong. Up, Aegis and banner para sa Banner. side ng Aurora. Yung gold lead, less than 1k na lang and another smoke para dito sa side ng Aurora. 5-man smoke play. Pag Papunta sa nahuli na baba. si Dawnbreaker, maganda-ganda to. Inaabot Ayan na nga. walang Inaabot BKB na. to. Walang BKB and silence. He can't use the Starbreaker. Macropark cooking him up and Sharpshooter connects. Ganda, pinutol din ata yung coil doon. Tinulak siya, no? Tinulak siya nung Pac. Ayun na. Okay na. Ililigo ko na to. Sabi ni Kamo. Alam na rin niya. Ang sikreto. Alam mo na rin mo. Thank you sa comment mo. You like what you're seeing. And ito na nga. Ito na. Alam na Aangat sunod na. na kill ng Aurora. Wala na. Wala. Ipatay yung Dawnbreaker. Siya yung parang malakas na hero dito for Heroic. And suddenly, wala siya dito para mag-defend. And may banner nang nilapag yung side ng Aurora. Banner yung kanang range creep dito. Tier 3 tower. Nililiquid fire pa. Sustain pa for WS. Andun yung liquid fire ng Jakiro. X. And Hex, Catchalik, Boundless on 2. Pero andito yung Waning Rift. Puck dito will be able to disrupt them on the backline. So walang magiging follow-up onto the Ursa. Hintay lang silang next creep wave. Pero mukhang ayaw na nila. Oh, ito na. Boss Machine. Huwag mo na ihaya si Kimo. Mamaya after series pa ni Kimo. Send mo na ang pang RH. Ayun yan. So, 8 lines para kay Mira. Pinabayaan na nila yung banner dyan. Nakadaming damage din naman sila dito sa tier 3, no? Oo. Pabuhay na rin kasi si Dawnbreaker. Pwede naman nang i-reset lang muna. Kung meron sila next item na paparating, di ba? Mas okay na antayin na lang din. 3 minutes pa naman yung Aegis, so matagal pa to, no? Pero kung magkakaroon pa ng opening for another kill, why not? Tormentor din, pwede nilang kunin. Doable yan. Palabas na rin yan. Nagsimula kay Human, no? Yung after mamatay no MK. Namatay yung dalawang support. Sumunod na eh. Tapos namatay si Dawnbreaker sa gitna. Si Pango din. Okay na. Pinabantayan lang sila dito, may lane ward, no? 1k gold lead para sa side ng Aurora. Oo, yun, si Nickelback, no? Photograph yan, yung music video na yun. Pero teka, abutan si Jakiro! Yes, Jakiro goes down. Andun yung ating Bushwhack with a good force step to keep him safe. Rolling Thunder from the backline. Hoodwink Scott. Tailong. Needs to be careful at some point. Patapos na yung Rolling Thunder dito. And disengage na lang muna. Ayan ang mga gusto ko. Pasend mo na kay Kimo. Ay, Kimo, pasend mo na sa'yo. Para after ng series ko, pwede na yan. Hop, na-cancel pa yung TP. Bushwhack, Boomerang, Dawnbreaker, Dash! ult. Uy, muntik mo. Wala silang pang interrupt. So, Pac, magkakaano na rin siya para Asma dito. Bottom, Pango. Wala naman siya kasama dyan. Wala naman. And clear na lang muna ng wave. Pero aabutan dito for Pangolier. Damage. Ang sakit ng Crocop Genius, no? Sa pa. Ayun na, buo na yung kanya para Asma. And Tormentor lang sila. May shard na yung dalawang support nila dito, pati si Nightfall, pati yung Pac. Pati yung Largo, pera na lang ata to. Yan na, 4-15 each. Muchas gracias ang sasabihin mo talaga. And para ma-complete na rin para kami Koto. So, another damage, no? For Aurora. Problema na lalo yung pack dito pagka ganyan. Nagkaroon naman ng BKB finally yung Dawnbreaker. Yun. Nullifier from Monkey King. So, ito naman yung mga na-expect natin kailangan nila. Smoke up dito after the Tormentor. 1 minute 16 seconds para sa Aegis. Magagamit pa ba? Nag-smoke? Kita sila, over the ward sila. Pero lalaban sila na may Aegis pa eh. Yun yung problema, no? Unahan pa nila this Nightfall. Maybe take down the first life dito ng Nightfall. No, pop sa BKB early with Unreach. On top of this, trap inside the Serpent Wards. Rolling Thunder finally comes in. They have the coil, hold down to that Raph. Now, so the Guardian coming in over to Mikoto. Mikoto has a spaceship to dodge this play. Macropar given. Mikoto tries to escape, but the Starbreaker connects. Takes him out, but same thing with the Dawn. He's out of the fight for 80 seconds. Ursa dito, Boy pa din, just ha? running around. Wala naman siyang HP pa dito, no? And Aegis dito. 30 seconds pa bago mag-expire now. Given with the sustain from WS.
Makakatakas ba? Swashbuckle coming in. Still not enough to take down Nightfall. Nightfall dito just hiding inside the Roach Pit and the Boundless to take down 2 on the side of Aurora. Damay pa, WS dito, inabot din, no? So, Ursa lang yung nakasurvive. Siya pa yung may Aegis na hindi pa nagamit. Oo. YOLO talon pa yung Nightfall, no? First na lang yung mga BKB. Masyadong maaga ata yung pagpasok ni Pac. Ang maganda doon, na-force ni Ursa yung mga BKB. Kahit ginamit niya yung sarili niyang BKB doon. Kaso ang problema, nahuli si Pac. Na-hex siya doon, tinamaan siya ng Starbreaker, na-burst down dito itong si Mikoto. Siya na sana yung uubos doon, Pac show na yun eh. Kaya nga Nakamit na lahat, yung Gulong, Wukong, Dawnbreaker, ult. Tapos tinalunan din ni, dito, ni Ursa, yung may, Ghost Scepter na, Death Prophet. Ayun, nag-Ghost Scepter lang. Ay, ang ganda ng... Yung Down yung ward. face boots niya eh. Nahinto siya doon sa Serpent Wards eh. Pwede sana niyang habulin yung Dawnbreaker kung sakali, kaso wala. Nahuli si Mikoto dito ng Hex. Sayang kung nabuhay siya dyan, Ubus sa kanya to. Mamatay na kasi si Shaman doon eh. So biglang bawi for Heroic, no? Ganda ng game. Back and forth ang nagaganap dito, guys. Sabi sa inyo, overkills guys eh. Ayaw kasi maniwala. Overkills nga ni... Planan nila dito. Hintayin na lang ulit ng Roshan, no? Mm. Largo. BKB na rin naman siya. Hindi lang na-deliver ng time na yan. Hindi lang umabot. Napaaga lang yung go nila kasi nga mag-expire na Aegis. Mid lane? Oh, teka lang. Yuma na naman. Magpapabawi dahil Solo Guardian this time around. Together with his teammate. While sa BKB will be able to fight back. Mikoto, he's down for 70. No buyback for the puck. Now Ursa jumps in. Want to settle this between the Death Prophet but had to go Scepter. They don't have enough to take him out still. Kapag-bite time pa rin naman but suddenly he goes down in the hands of Ursa. Dawnbreaker dito. BKB for a Whisper. Celestial Hammer in. Sure. And Ursa, he's dead. 3 down for the side of Aurora, and look at WS trying to dance around, but he won't survive. Napag-force up sa Logan dito si Mira. Swashbuckle to try and chase him. Mira dito. Medyo mabilis nga lang. Di nga nakakonect yung Swashbuckle. And how about Monkey King? 3 dance after 3 dance. He spots him. Nullified. Right clicks, bushwhack, and blink forward. Patay dito. 5 for the side of Aurora. Full team wipe. Nahuli na naman yung Pac, no? Hindi siya nakagalaw dun. Yata siya nag-commit ng BKB eh. So na-hex-shackle lang siya. Ursa, tumalon na naman sa naka-Go Scepter ng Death Prophet. Tapos namatay din yung Jakiro agad doon sa may likodan. Na-chase down siya ni Pango. Ang sakit, no? Pagka early pa lang namatay agad yung pack nyo, ang laki na nawawala for Aurora eh. I mean, nagganito ang item, nag-early parasma ka pero di mo magamit. Kailangan mabuhay ni Pac sa fight. Lagi siya yung una eh. Tapos wala na. Chase down na lang sila. Kayang-kaya kasi ikahit si Ursa, may nullifier na, no? Yes. Ganda pa ng item ni Teolicor, no? Nag-early A yun. Instead na mag-Aether Lens, A yun this, yung inuna niya dito. Ganda. Refresher, para kay Pango, buo. Buo na? Buo na. Oh, double rolling thunder. So, what now? Para sa side ng Aurora, kapag ganito nakakalakas na rin yung Heroic. 2 big deaths kay Mikoto, tapos 2 team fight loss dahil doon. Binawi lang ni Mikoto yung ginawa ni Nightfall. Yeah. Ay, ni Yuma. Binalik Ayan. lang. Ako naman. Hindi pwedeng si Yuma lang yung magpapapapi. Nagka-B-play bigla yung Monkey King. Oo, ngayon, yaman ng MK dito. Yeah, mantas pa 25. Delikado sila dyan once na makuha pa yung additional ring. Si Mikoto. Up. Oy! The Kita, Bushwhack connects. Pinorstop They have lang. ward. So over sila dun. Okay, may power stop na sila. Ginaganon lang kada bushwhack huli, no? So Roshan is up. Third Roshan natin to with refresher. Laking value ng refresher shard para sa magkabilang team. So, Totoo. hindi nila pwedeng ibigay ito. Magkakaroon talaga tayo ng big fight para dito sa may Roche Pit. Sinisimulan na ba? O pinupoke lang? Inupoke lang naman ng Heroic. And huling nag-Roshan Aurora. So, pwedeng mas sneaky play sila ng Heroic dito kung hindi sila aware. Kaya na lang kunin yan. Puro sa dami niyang kailangan. Kailangan niya ng MKB, kailangan niya rin ng nullifier kasi kinakait lang siya ng mga supports eh, di ba? Dalawang beses niyang ginamp yung Death Prophet, dalawang beses lang siyang ginaw-scepteran. Kailangan niya yung Catchalik kung sakaling wala pa siyang pang nullify. Whisper naman. 2 fights, siya lang ata yung namatay, no?
Yung pangalawang fight, may isang support na kadamay, pero Eto na. Sinimulan naman na Ayan. para sa side ng Heroic. with the Exorcism Wards, kinamitan nila dito. Mabilis ang Roshan and mukhang di na makakalaban dito yung Aurora. It's gonna be late. Pwede naman nila madakot yung Dawnbreaker ko sakali, pero nag-ingat na rin si Whisper. So that's Aegis, Refresher, Shard, and Banner makasisecure dito sa side ng Heroic. And for Monkey King, Kaya mga kikinga, pambarag. 25 na ata siya eh, kung di ako nagkakamali. Kompleto, Ricardo, sa bigay ni Roshan dito. Naispatan pa nila yung Jakiro. Hinabol-habol na. Hello, Kaori. Boundless. Ice Pat. Tatama naman. Aabot ba yung Hex? Ganda ng ganda ng pagkaka-line Ice Pat. up ng Ice Pat. No? Sa Theolicor, di na kumunik. So, anong plano dito ng Heroic? Wala. Palo na ba? Mukhang, Papalo na ata papalo sila, na to. May Kompleto wukong na ulit. eh. Kompleto na ang Sarsa eh. 25 si Monkey King. Unless pinapa-25 na lang yung Pangolier kasi isa rin yung sa going 25 kanina eh. Lapit-lapit na rin sa 25. Oo, ito. Malapit na nga. Nakita ko ng XP. Tapos magkaka-ulti na rin ulit dito yung Death Prophet Shaman, no? Pang Pwede palo, yun. pang high ground. At least kompleto talaga yung kailangan nila. Nightfall with the MKB naman. Bonata. Pak. Nag-Aeon Disc. Okay. Itong si Mikoto para mag-survive siya sa fight. Ano? Exo 28 seconds. Wards malapit-lapit na rin yan. Ganun sa man yung Jakiro dito para sa depensa nila. Ano yung wards? So, pushing in, Serpent Wards, quick Hex, that's gonna be Hoodwink. Was able to dodge the Boundless Strike, but Rolling Thunder from Tailong, round number 1. Well, pang vision na lang din in a way, and fortify na rin dito inside ng Aurora. So, pwede pa ba mag-reset yung Heroic, antayin ng another Rolling Thunder. 24 pa nga lang yung Pangolier ng time na yun. So, hindi pa tayo mabilis ang cooldown ng Rolling Thunder. Ganda ng kiting dito ng Aurora. Na-force na nila yung ulti. Dalawang ulti na yun. Ito nga lang, nagpakita! Four stop. Largo, 4 stop, Solar Guardian. Hindi naman ko-connect. So for Largo dito, makasurvive pa sa BKB and tower push. Secured naman dito para sa side ng Heroic. Pero one Wukong's committed pa lang to. Pero pa naman Refresher Shard. And again, pwede nga nilang i-play safe eh. 2 minutes and 30 seconds pa yung Aegis dito. Pwede lang antayin yung mga big spell. Wala nang ulti dito yung Heroic. Nagamit na nila lahat. Exo, Solar Guardian na rin. So, na-force out lang dito yung BKB ni Largo. Okay na para sa side ng Aurora. Gandang defense. Hindi ko lang sure sa Aurora kung gusto nyo ba nilang advance ngayon. Like sila naman yung maghanap ng fight dahil wala nga yung mga importanteng spell dito ng Heroic. May BKB pa dito yung pack. May ulti pa yung Jakiro. Tingnan natin. Kiras para dito kay kay Whisper pa 25 na rin siya, level 24 na. Taas ng level ng course dito ng Heroic. Starbreaker kinukuha dyan eh, di ba? Oo. Lalo pag core, diba? Ano na ba yung talent niya sa Starbreaker 20? Charge pa rin ba? O iba na? Cooldown? Hindi ko O sure. Luminosity to? Hindi, luminosity niya maaga eh. 20? So Minus Starbreaker 1 hit. nga. Dati kasi charge ng Starbreaker, di ba? Dalawa yung Dalawa. Starbreaker niya. Di ko lang sure kung yun pa rin yung 25 niya, guys. Baka yun pa rin. So, Aegis dito. Pa-expire na. Pa-up na rin ulit yung ulti nila. May Wukong na ulit. May gulong na ulit. Pwede na ulit yan? Oo, pwede naman ulit yan. Hindi naman ginamit dito yung refresher ni Tailong, di ba? Huwag ka na magkiras. Nakakiras na yung Dawnbreaker mo. Tailong. So, bottom lang ulit sila. So play it safe lang muna. Magpapa 25 pa daw si Whisper dito. Yun ang game plan. So Nullifier, meron naman na yung Hoodwink. So siya na lang yung bumili instead of Ursa. Okay na. Nag 1-1. Nagandaan. So upper bracket kaya. Yes. So, flag, kinamit, malayo-layo. Protected yung isang siege creep dito. Dahil nga 'di ba kada upgrade ng flag, palayo yung range. Layo eh. Ngayon niya patayin yung siege creep, 'di ba? Uunti-untiin kayo niyan. Kachilik. Yun, nakablot. The bushwhack. So wala na din sa protection ng Regis. Silas. Pero Monkey King, that's gonna be Yuma jumping all by himself. And he's gone. Aegis is used. Second life dito.
Kaya ba nila? Rolling Thunder already coming in. Yuma pops the BKB immediately with the bounded strike, trying to drop the Wukong's command round number 1. The ring is so Blade. big. Solar Guardian coming in to sustain him. Monkey King still alive. Dawnbreaker looking for a potential target. And BKB will comes to an end for WS. Swashbuckle refreshes for Tailong. Another roll up into the Rolling Thunder play. Nobody is falling yet. But there goes the Exorcism. Mikota dito dying. But he was able to survive. To buy some time with the face shift. But can he escape after this? Rolling Thunder for Tailong. Just trying to Ursa! control them. And Ursa dito. Can he run? Yes, he Gandang will. leak. Good catch leak for WS. He's alive. And the first casualty will be Monkey King. Now Bushwhack holding the Dawnbreaker. 2 cores dead for Heroic instead. Aurora dito. A good hold. Para sa doon sa ating high ground. Oo, naka-nullifier din pala dito itong si Mira. Ang ganda ng pagkapatay ni na kay Monkey King, no? Dinurse down agad nila kahit pa-expire na rin yung Aegis. Na-force out nila yung gulong and walang namatay sa kanila. Yun nga lang, nabarag yung racks nila kasi kinumit yung EXO pati wards ng dalawang Yes. support. Yung dalawang support nag-focus lang sa racks. Si Pangolier, distraction ng yung kanyang ulti doon. Ang laki ng Wukong ring eh, no? Kaso nga lang, sobrang low niya na bago niya mabitaw yun. So pinalo-palo na lang siya. Sila naman yung nahihirapan humanap ng target, yung Heroic, no? Wala silang mahuli. Ganda ng kiting. Ganda ng position na nilang mga pang-save ng Aurora eh. Yung Largo, this time around, di ba? Siya yung nag-provide ng mga pang doon. Basta mag-survive lang talaga si Pak, no? Yung ata paglaruin sa balata talaga po. Game na kayo. Patapos na ating kabila. Patapos na ba yung kabila? Tapos na. Tapos 1-1 na. O, di ba? Lalaban na kami. Pak going for the Octarine and Aurora naman yung papalo ngayon. So, tower push. Aurora. Tier 2 top. Mababasag naman nila dito. Fever. May Lincolns na rin dito yung Largo, no? So, lalagay niya lang kay Monkey King. Sa sarili niya, syempre. With a shard. Di na nabili nito yung Aether Lens, no? Matay yung kanyang courier. Hype ka, no? Kinahype na ako dun. Hype ka na. Antayin lang nyo. Antayin nyo lang. Matatapos na rin to. Magalaban na yung malalaglag din agad sa lower bracket. Ang mga kalaban nyo, idle, no? Sa lower. Kung sino manalo. Magalaban. Yung parehong malalaglag din agad. So, Octarine, malapit-lapit na. Tormentor is up. Hindi pa rin naman nagamit yung shard, pati yung cheese dito sa side ng Heroic. Satanic ba binili nito? Satanic nga. Para kay Monkey King. Mag-i-scadi din siya. Yaman niya. Binenta niya na ata yung Mage Slayer dito. Ay, hindi pa. Scadi. Hindi niya pa binenta. Ah, Scadi. Kala ko Satanic kasi may River siya eh. Tapos binenta niya lang pala ulit. Okay, Scadi going for Satanic. So medyo naguluhan na sila dun no? Kung ano ba yung gustong gawin talaga. Anong bibilin. Pero yun na nga, nag-end up na sa Scadi. Okay din naman talaga, stats-wise, Okay. di ba? I mean, decent talaga yung Scadi. Tsaka sa, di ba, sa sustain ni Largo. Yan, ang big counter talaga dyan. Slow din siguro against kay Ursa. Pwede na. So, antay tayo next Hindi Roshan, niya no? kinuha yung Starbreaker cooldown. Kinuha niya yung ano, sa second spell niya. Upgrade. Sa Theolicor nagkaroon ng shard. Ito ang Nakuha nila yung yaman. Tormento. Ang yaman ni Mira. Nullifier, going for the Hex. Level 21 nga lang siya. Ito mag-nullifier din. So double kiras sila. Bumili ng kiras yung ano. Kanya-kanya na lang ng kiras dito para magkakakitaan. Monkey King dito, pops sa BKB. Ano yung mga bashes coming up for Ursa. Wukas command will be committed. Solar Guard to sustain him. And Monkey King is very low. Nakapag-mischief. Dodge. No, he's gone Patay pa still rin for siya. 100 seconds. No buyback. And buyback was spent for the Jakiro. They managed to bring down the Ursa at the same time. So carry for a carry. Position 1 both dead. Pak doing his best to take down this Death Prophet with the Exorcism pop. Ando pa rin yung Waning Rift for the damage. So 2 dead right now on the side of Heroic. They're going to continue. Orb in. Mikota Yung Shaman, dito. mamamatay, Going in over to Theolicor. Kaya ba? Orb another use. Pero ba't ano to? May itim! Stroke of Fate. Di ko na alam. Ba't may itim dito? Nakaharang. Walang buyback yung dalawang core dito. Pero buhay pa yung pack. Yun yung maganda dyan. Roshan is up. Kaninong skill yun? Nawala naman. Good thing nawala naman no, yung itim. Kala ko magbabag na eh. Talagang nandun na nakaharang eh. Namatay agad yung Monkey King. Pero namatay din yung Ursa. Meron ako kay Mami. So anong plano dito?
Naantay lang si Ursa. Next fight na ulit siguro sa Roshan. Mahirap mag-take ng rush, no? Wala yung parehong carry nila. Walang papalo sa Roshan. Kung yung parehas. heroic, pwede pa eh. Yan, pwede. Yung Aurora, malabo. So, naglalagay na lang sila ng vision dito. Alam lang hindi nila kaya kunin yung Roshan. Ito yung replay natin. Sobrang low ni Yumay bago siya mag-change the guard eh, diba? Ito. Andy stun siya eh, oh. Naligo pa sa macro fire. Talagang sunog. Napatay siya ni Mikoto. Buti nabuhay pa yung shaman dito, no? Di siya makapagsulit ng ano niya, ng Wukongs niya, no? Kanina pa. Dalawang team fight na yun na hindi natin nakita yung magandang Wukongs para kaya Pinapalagan lang siya. Saba Ayun yung niya. Aegis, nakuha nga dito ng Aurora, no? Uy, nakuha nila? Hindi, nabuhay at... Ay, hindi. Ngayon, kakabuhay lang. Kaboy lang ni Ursa. Napatay nila yung Roshan. Natsaga nila yun, no? Oo. I mean, wala nag-check sa heroic doon. Pinabayaan na lang. Inisip ng heroic kasi talaga di mag-Roshan eh. Kasi tingnan mo yung hero, largo pack. Mag-Roshan yan. Sino nakaisip na mag-Roshan kayo? Ni Liquid Fire lang ni Jakiro. Ayun yung ano daw sagot. Pero gusto ko to yung nag-A&Dis nga si Mikoto. No? Kasi nga, yung dalawang team fight na natalo sila, gawain ng siya yung namamatay eh. Siya yung unang namatay 2 beses. Pero ito, ilang fights na siya nagsusurvive. And kita naman natin yung outcome, di ba? Even yung trade or lamang sila. Ganun lang yung nangyayari. Yes. 48 minutes na tayo dito. Aurora hoping to take the 2-0 win. They have the Aegis advantage this time around. Going for the high ground maybe. Overwhelming blink para dito kay Pac. Hex na rin yung Hoodwing. Largo, going for the Bloodstone. Yaman din ni Largo na. No? Hindi na rin siya namatay eh. Nahihirapan na rin siya patayin talaga. Si Ursa na lang talaga yung napupuruan sa kanila. No? Kailangan natin ng ano niya, Nightfall Refresher. Pero Double teka, ulti. may tumalon, may tinalunan. Abyssal. Dawnbreaker, nakapag-harpoon naman. So he's safe pero na-force out yung BKB doon for Whisper. Nag-BKB rin naman si Ursa dito. Ay, may refresher na siya. Okay to, double ultimate para lang mag-survive siya. Kailangan niya yan yung enrage. Lalo na kapag ka nandun sa may Wukongs na naglalaro. Pag pumasok siya sa Wukong, sa spang out niya rin ng team fight. So chill lang daw, sabi din ng Aurora. 1k lang yung gold lead dito ng Heroic. Going for the Aghanims, etong si Nightfall. May Wisdom, ano din dyan. Rune. Going BKB pa. Teolicor. Siguro pag nakuha niya yung BKB, sige. Fresh BKB, no? Ganitong minute. Parang hina pa nito eh, no? Yung 40-minute na run. Tapos pag timeless, 10% lang. Parang hindi siya bagay sa tier 4. Pero pang-upgrade kasi sa tier 5. No? Parang investment mo yan eh. No? Pag in-upgrade mo ng tier 5, 40%. Itong neutral item na to. Okay Madaya. na. Nood mo na Civil War. Guys, hanggat andito ako, hindi magsisimula yung Civil War. Hintayin nyo lang. Tatapusin muna tong laro na to. Hindi, ang maganda naman kasi dyan, biness up 1 na lang. Ah. So, pwede tayong mag May break ano ka. ng matindi. Isang game na lang mapapanood nyo eh. Kahit maghintay ka ng mga 30 minutes yan, goods lang. What if BO3 natin yung Civil I-best of 3 mo. Walang pro pareho, Walang pro. no? BO3. Ganda nun. Pero Teolicor dito, maabutan. So, Shadow Shaman will be taken out. Bottom lane is pushing in dito para sa side ng Heroic kaso yung gitna. May opening dito itong side ng Aurora. Jakiro. Papakita na muna dito. May flag ah. Ilalapag na ba? Ang tanong. Niready na ni Kaori. So, May siege script naman siya eh. Desidito Ayun, sila dalawa. dito, magkakalapag. Max na to ha, yung banner level. So malayo na talaga yung range. And Ursa dito, unti-unti lang naman for the tower push sa may Sakit. middle lane. Nung poke damage si dito, no? Oo, yaman ng pak eh. 1-5 damage. Ginanong ka lang, no? Oo. Overwhelming, parasma, right click, skill. Dahil sa Croc of Genius din siguro, no? Oo, Yung buff nilagyan dito. siya niya, nilagyan siya. Laging kay Pac yan. Nasunog talaga eh. And dahil nga dyan, Sa protected paulit, pa ganun. ng Lincoln, no? So mukhang manonood lang sila dito. Another jump in for Puck. Sakto naman yung Celestial Hammer, pero di naman para mag-go in. Meron silang Wind Waker dito for the Pangolier. Napabuyback na yung Shadow Shaman. And Initiation comes in from the backside. That's gonna be Dead Prophet isolating this fight for them. But Ursa wants to bring him down. Solar Guardian coming in. Too late to see that Dead Prophet is gone for 90 seconds without buyback. Macro Fire given. Or Largo Shaman! sustaining Ay, Shaman tinamaan trying siya to catch ng him. No, sharpshooter! he's dead.
100 seconds down for the two supports. No buyback. And Puck dito, that's gonna be your first life. Aegis down, pops the refresher. Tailong rolls up, Rolling Thunder, Boundless in the middle of the Wukongs. Double Boundless strike for the Monkey King. May That's gonna be buyback yan, Mikoto down, but he has the buyback if he wants to. Rolling Thunder continues over the WS, but where's the follow-up? Nightfall dito coming in. And Tailong dito needs to be careful. Swashbuckle to the high ground, but they might chase him. Ickern shot, won't be able to catch him. And reset ba? Hindi nagpa-buyback si Mikoto eh. Pwede nilang pwersahin to. Dieback yung Shaman. Wala rin buyback dito si Death Prophet. Grabe yung double boundless doon, no? Kaya Hindi ba? nakagalaw yung Puck. Nagulat ako to. Double boundless strike yung ginawa. Pero Fortify over para sa side dito ng Heroic. And mababasag na yung Millirax. Now next move for Aurora. Ano ba? Dalawang supports. Walang buyback dito. Pero yung bottom lane nila, medyo Shoving na. oo. Kailangan na lang i-fix. So mukhang disengage lang muna ulit to. Ang ganda rin eh. May hero sa ibabaw si Shaman. Pero siya yung tinamaan ng sharpshooter. So na-burst down lang agad siya dito. Pero nag-ahabol pa. Hoodwink dito. Mabibigyan. Nakita nila, nag-TP Ursa. Nalaglag pa yung gem. At least nakapag-save sila ng buyback dito ni Pac. Nakakuha pa sila ng racks. Pwede na rin. Pwede na. Hindi siya nakagalaw, no? Hindi siya nakapindot ng BKB. May BKB pa yung Pac eh. Si Death Prophet YOLO. Yolo. Nanggulo lang sa Oo. likod. No? Sayang, hindi niya napindot yung BKB niya doon. Nasampay siya. Shadow Ayan, Shaman. na Sayang. sharpshooter. Hindi naharangan ni Monkey King. Pero yung double boundless, doon ka magugulat. Pac pa yung tinamaan mo. Ano, Kaya walang yan. nga, nagulat ako, dalawa yung boundless strike ni Yuma. Bang! Bang, nag-refresh. Ito pa isa, oh. Hindi nakagalaw eh. No? Si Ursa may shard pa, hindi niya na rin ginamit. So para sa next fight na yan, may keso pa rin yung largo dito. Pwede niyang ibigay yung shard niya sa ibang hero. Siguro. Bigay mo kay Jakiro, double macro pero no? Mas maganda ata, ano? Kesa nasa kanya, -1 item siya. Meron naman ano dito si Ursa, Aghanim. Oh, yan, di ba? Yan, pwede na. Binigay niya na rin yung shard, nasa na? Nilapag niya ba sa base? Baka nilapag, no? So, defend lang sila ng bottom lane dito. Play it safe lang muna ulit. Roshan. Baka Roshan na naman Oo. to, no? Most likely yung inaabangan natin. Roshan tayo dyan. 5 minutes para sa tier 5 neutral. Pac going for the Aghanims. Okta rin para kay Nightfall. Maganda to. Para in out ka lang, no? May shard ka na rin naman eh. Ingay nung gitara ni Largo. Tugtog ng tugtog eh. Wala na eh, anlimanan na eh. Oo. Hindi nga siya naubusan eh. Masaya na. So, 55 minutes sa game natin. Roshan, we'll see kung ilan nga ba yung magiging added time. Buyback status natin dito, sino ba yung Puck may buyback. Don, Largo, Hoodwink, Death Prophet, sila yung may mga buyback for now. Shaman ata. Wala naman. Kakadayback lang. Depende rin niya kung bibili ng item dito bago mag-start yung fight. May nag-smoke na nga yung side ng Aurora. Tingnan natin. Wala silang magandang info pa ata dito ah. Roshan. Tagal pa. 130. Siguro tanggal na lang din ng vision ng Heroic, no? Gem, okay. Ward placement, Oh, pero Abyssal, inabutan dito. na-hex. Abyssal Blade. That's gonna be Pangolier. Tailong's down. Walang buyback to. BYB Shaman, sharpshooter! No! Broken and now Kachalik. Another casualty. Ba't pa mag-Roshan? 2 heroes dead without buyback para sa side ng Heroic. Aurora dito. Pushing pa yung bottom lane. Walang buyback parehas, no? Mga madadali na nga sila. Liquid Fire coming in slowly. Taking down the third tower sa may bottom lane. That's gonna be Wukong's Uy, di command tumama yung committed. Di pa nga Boundless. tumama yung Boundless for the stun. So nakapag-out. Mikoto dito. Needs to be careful inside the Wukongs. Andun yung damage still. Phase shift, Waning Rift. At least na-preserve niya yung Aeon Disc. Oo, nilapag niya, no? Iniwas niya lang. Alam niya, hindi naman siya kaya ma-burst dahil nandun sa likod niyang, Largo. Pero yung racks dito sa may bottom, mababarag na. Inisa-isa ng na Aurora. ng Aurora. Walang buyback Anong yung binili ni dalawa. Pango? Hindi ko alam. Pero going in for another Ano push ata dito binili yung niya, no? Aurora. Wind Waker, ganon. Kanina pa yun eh. Last fight yun eh. May Wind Waker na siya noon. Baka dahil doon, kaya siya nawala ng buyback. Hindi naman siya namatay last fight eh, di ba? And eto na nga,
Last lane to push. They're going for the Megas. Wala nang 40 ba? Meron pa naman 40 dito inside ng Heroic. Pero still down for account dito yung 2 heroes ng Heroic, no? Na walang buyback. Set of Rocks exposed. Mega Crips. Mega Crips incoming na nga talaga dito. And set of Rocks makukuha na. Secured ang Megas. Going for Roshan. Sakto pa. Spawning in 5 seconds. Tapos pwede lang silang maghintay ng ano, tier 5 neutrals. Game 3. Mega Crips na. Tapos na to. Pagka-chatlik mo, doon kumambak. Bottom, huli na naman with the Hex. Good Vice play. As an additional follow-up. Macro fire. Look at the damage. Look at the burn. Dawnbreaker down. Good thing he has a buyback. Level 25 Hoodwink, extra damage dun sa kanyang sharpshooter. Pero now they'll force this. They want to take the fight outside their base. And that's gonna be Largo with the BKB pop. Dancing around with his ultimate. He's trying to dish up Nullifier. damage as much as possible. And now Hoodwink dito. Shadow Shaman caught. That's gonna be a hero without buyback. Shield crash. Pops the refresher. Another rolling thunder for the Pangolier. But Death Prophet getting eaten alive by the Ursa. But he has sustain. He won't die for now. So their Guardian coming in. Protecting Yuma. Yuma dito. Fighting back with the Jingu buff. Can he make it? Nullified to try and control him. Pero Yuma dito still alive. 2 supports gone for the side of Aurora. Buyback has been committed for Jakiro. How about the rest? They have Largo still. Coming from the right side, and then yung orb, Mikoto is outside, their Wukong's boundless dodge by the spaceship, and Nightfall going in, cleaning them up, Monkey King to fall, 3 heroes dead at the side of Heroic right now, and the buyback will be spent for the Monkey King. That Prophet catch by the Bushwalk play, triple kill for Pero yung Nightfall. mga Crips, Poly, tier 4 towers, ginangat-ngat na. They're going in, exposed na dito yung tier 4, Mega Clips inside, 2 heroes remaining to defend this, walang Wukong's command yung Monkey King, how can they hold the line? 5 Divine. heroes sa side ng Aurora. DR time for the Dawnbreaker. Wala siyang PKB. Ayun nga lang. Pero Oy, Chashard, huli pa! they are going inside the fountain. Hindi pa na-equip yung GG. Divine Rapier. Tapos ang Dota, Aurora dito will take the series 2-0 up against Heroic. Ayun, ang dalawang team fight, walang buyback yung Pangolier, no? Ang tagal nga, parang ang tagal mawala ng Wukong doon ng huling fight. Grabe rin yung play around ni Pac doon sa loob ng Wukong's command. Nadadge siya pa yung huling boundless strike. Parang patay siya dun, no? Kung di niya na-pay ship yung Boundless. Pwede Nice siya gameplay dito by Aurora. Comeback. After comeback. Yes, back and forth yung game number 2 natin, no? Pero Aurora still, sila yung mananalo dito para sa ating game. And MVP natin dito, sino nga ba? Ilabas mo na. And Nightfall para sa kanyang Ursa, no? 13-4-10 performance para kay Nightfall. Nagkaroon lang ng siguro mga pagkakamali ng mga mid-game, pero bumawi pa rin naman Nightfall dito sa kanyang performance. At dahil dyan, it's gonna be Aurora proceeding sa next round ng upper bracket. Heroic dito mapupunta sa lower bracket, ha? And pakita mo na rin direct yung ating mga susunod na series dyan na aabangan nila. Hindi ko sure kung sino magka-cover. Kimo ata. Kimo siya, tapos ano ata sa uli? Ayun na nga. Dito Rappi na nga. Mike. Liquid Falcons. Ito yung hindi pa Yan mag-game. ang maganda dyan. Game 370 minutes each. Yan ang maganda. Guys, abangan nyo yan. Magkakaroon tayo ng short break at Civil War, guys. Yeah. Pasimula na, no? Yung ating last match. Inaantay na lang ako doon. So, guys, thank you so much for watching and be right back para sa ating next series. Gusto mo ba ng throwback? Latest update of all time.